Of late po, nakita natin na maraming mga issue na binabato at hinaharap yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama ang kanyang buong pamilya. Isama na po natin dito yung ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Kung tutusin po, para siguro daig pa nila ang Biyernes 13 dahil kaliwat kanan po yung mga suntok na inaabot nila, dala nitong mga akusasyon na iba't ibang mga issue na kinakaharap po nila. Sek, ganito po ba talaga pagka wala ka na sa puder? Ibig bang sabihin na to, Sek, ay payback time na para sa kanila? Is it safe to say na ito po ay yung political tide na sinasabi is now against them? Well, yes and no. Dahil alam mo naman sa politika sa ating bansa, weather lang yan. Pero medyo nasagad din kasi nung panahon nila, yung 6 na taon. Halimbawa, sa usapin ng mga extrajudicial killings. Ngayon lang yata tayo nagkaroon ng ganyang karami ng mga EJK sa ating kasaysayan. No? Halimbawa, nung unang taon pa lang, halos 20,000 na yung patay. Ayon mismo sa accomplishment report ng Malacanang noong September 2017. Sabi nila ay 16,000 ang namatay extrajudicially at merong 4,000 na namatay dahil sa mga allegedly legitimate police operations. At fast forward, ang sabi ng mga human rights groups ay more than 35,000 ang napatay. Kaya medyo malaki ito at for the first time, nagkaroon ng kaso ang isang presidente at yung kanyang mga alipores sa International Criminal Court. No? Ikalawa, sa ekonomiya. Nung naging presidente si Digong, ang ating utang ay 5.8, 5.9 trillion for the past 36 years. In 6 years, yan ay mahigit na doble. Lumampas ng 13 trillion. So, parang napaka-unprecedented mismo nung usapin sa utang. Ikatlo ay mga skandalo katulad nitong Parmali, katulad nitong DepEd laptops, overpriced, hindi nagamit, at marami pang ibang mga corruption scandals. At ito ay naglalabasan ngayon. Kumbaga, parang nasobrahan naman. Sa ganitong usapin. Human rights violations, economic mismanagement, utang, corruption. Kaya ay sumasabog ngayon ito ng halos sabay-sabay. At ang naiiba pa rito, ito ay sumasabog sa ilalim ng gobyerno ng kanilang kaalyado, ng kanilang ka-unity team. No? Pero ayun nga, siguro may sinasabi tayo, may totoo talaga yung sinasabi na karma. Akala mo ay sobra ka makapangyarihan, akala mo ay hindi ka na hihina, akala mo ay hindi na madidiskubre yung lahat ng mga anomalya na ginawa mo, at ngayon nakikita natin ay nagkakasabay-sabay itong sumasabog. At hindi lang yung presidente, yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga kaalyado, kung hindi mismo yung kanyang pamilya at yung kanyang kaibigan, yung si Pastor Kibuloy, na mukhang nasobrahan din yung kanyang pang-aabuso. Hindi lamang sa usapin ng kanyang mga miyembro, kundi sa usapin ng mga bata na nagsimula yung kaso sa Amerika, isang 11 taong gulang na bata na nagreklamo ng sexual abuse, kung hindi pati ngayon na nagdadamihan yung lumalabas, 12 taong anyos na mga bata nung sila ay ginahasa at inabuso sexually. So, makikita natin ngayon, parang ngayon lang nangyari ito na in so short a time ay naipon yung ganitong klase ng mga krimen, pang-aabuso, pagmamalabis, pangungurakot, kaya ngayon ay nagsasabugan around sa kanilang mga paligid. At yeah. Sige po, with your indulgence. Lahat po ng mga issue sinabi niya ito, Sek, halos karamihan dito ay sa kasalukuyan ay sinisiyasat. Lalong-lalo na yes, yung pong sa Quad Committee
dito sa lower house, sa Kamara. Alam ko naman na kayo ay nakasubaybay din dito sa ginagawang pag-iimbestiga na ito. From your vantage point, Sec, gaano po ka tibay yung mga unti-unting naglalaban sa ebidensya laban sa Pangulo, dating Pangulo at yung kanyang mga dating mga kasama? Medyo parang solido naman yung mga ebidensya. Halimbawa, dito sa Quad, ah, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang klaseng investigasyon na 4 na mga komite sa Kongreso ay pinagsama-sama dahil ang tingin nila ay ito ay makakaugnay-ugnay. Halimbawa, usapin ng pogo, usapin ng drugs, usapin ng human trafficking, money laundering at yung extrajudicial killings. At doon sa mga testigo na lumalabas so far, ay parang yung mga kinita dito sa illegal gambling, dito sa illegal drugs, dito sa human trafficking at saka money laundering ay ginagamit para sa extrajudicial killings na matagal na nating nababalitaan. Itong mga nilalagay na quota, itong nilalagay na mga listahan ng mga EJK, no? At magkano ang kapalit dun sa mga gagawa nito. Ngayon, parang lumalabas ay dun pa pala kinuha ito sa mga illegal na mga kriminalidad, yung pagpondo nito. Hindi lang pala galing sa gobyerno. At itong mga nagtetestigo ay hindi pangkaraniwang mga testigo. Halimbawa si Espenido. Ito yung poster boy. Ito yung poster boy ng Tokhang nung panahon ni Digong. Ito yung pinagmamalaki nila na isa sa kanilang mga leader dito sa Tokhang at ngayon ay isa sa mga pangunahing testigo dito sa EJK na ginawa ng pamahalaan nung panahon ni Duterte. Halimbawa, itong Bureau of Customs na whistleblower, si Guban, no, ay ang daming mga inexpose, hindi lamang yung kapatid ng Vice President, anak ng presidente, si Pulong, kung hindi pati yung asawa ng Vice President, si Carpio, at yung mga kaalyado ni President Duterte, katulad ni Bongo at saka Bato, at siya mismo. At itong mga testigo na ito ay nagsimula nang lumabas ito dati pa sa mga initial communication sa ICC. Halimbawa, itong si former PCSO Chair Garma, dating Chief of Police sa Cebu City, na ngayon ay humahagulgol pa nung siya ay makontempt sa pagsisinungaling niya dito sa Quad tungkol dito sa pagpatay sa loob mismo ng bilangguan ng mga alleged drug lords, ay dati pa 2016 pa lang ay isinabmit na yung kanyang pangalan, no? 2017 pa lamang sa ICC bilang bahagi nitong crimes against humanity. Ngayon lang medyo naging sumabog na husto yung kanyang pangalan, pero as early as 2016-17 ay naisumiti na yung kanyang pangalan sa International Criminal Court. So, hindi ito mga mahihinang ebidensya. Halimbawa, bagaman nagsimula sa Senate hearing in aid of legislation, itong kaso ni Kibuloy, Alice Goo, Cassandra Ong, at Harry Roque, etc. ay itong mga pangyayaring ito ay naririnig na natin much earlier. Ngayon lang ay mas marami yung tumetestigo dahil nga nung panahon ni Digong, dahil sa dami ng napapatay, marami ang takot. Pero ngayon ay hindi na ganun katakot ang mga tao, ang mga testigo. Mismo yung kanilang mga kakutsaba sa mga krimen na ito ay naglalantara na, nagtetestigo na, nagwi-whistleblowing na, no? Sir, Kaya yan yung nangyayari. Ano ang dapat po nilang gawin? Meaning the former president at siguro yung kanyang anak, yung vice president, to turn the political tide at this point. Paano nila itong magagawa? Dahil pinapaulanan sila ng mga barrage of charges, yung mga kaso na nakaamba sa kanila. Kaya nilang ma-survive ito, Sek?
Well, ang ginagawa nila ngayon ay marami silang threat na binabato sa gobyerno, uprising, mutiny, coup, even secession, even a threat of assassination. Kumbaga lahat na ay binato nila sa kasalukuyang gobyerno. No? Pero dahil wala na sila sa kapangyarihan, parang wala nang natatakot. At yung kanilang mga attempts na i-implement itong kanilang mga threat, halimbawa secession, nakita natin walang takers. Walang sumama doon sa kanilang call for Mindanao to secede. Ikalawa, itong people uprising, itong people power. Kahit sigaw ng sigaw si mga tauhan ni Kibuloy, kahit sigaw ng sigaw si former spokesperson Harry Roque, isang platitong Manila lamang ang sumasama. Ikatlo, sinubukan nilang mag-create ng trigger para mag-alsa yung mga kapulisan, mga sundalo at mamamayan sa pamagitan nitong pulburon video. Nung nilabas nila, pagkatapos ng isang araw, ay nawalan na ng traction. It fell flat. No? At itong mga pag-atake nila, pagdepensa nila sa kanilang mga sarili, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay parang walang traction. Kaya duda ako kung meron pa silang magagawa ngayon para dito sa nakaamba na mga panganib para sa kanila. Ang kanilang pwedeng gawin is to survive the interregnum, to survive the midterm, to survive itong mga offensive laban sa kanila. Pero kung halimbawang pumasok yung ICC at payagan ng gobyerno na ito ay makapasok, ito yung pinakamalaking existential threat sa kanila. No? Dahil hindi lang ito usapin ng kanilang mga political rivals na dati ay mga kakampi. Ito ay usapin na ng International Criminal Court. Ito ay usapin na ng FBI doon sa mga kaso halimbawa ni Kibuloy. Ito ay usapin na ng United Nations. Halimbawa, yung kinampihan nila ng isang superpower, yung China. Mismo yung United Nations nireject yung claims na yan. At isa yan sa major backer nila, yung China. So lahat ito naghahalo-halo na eh. At sa lahat ng pagkakataon, parang nasa defensive sila. At hindi lang nasa defensive, ay parang corner na sila. Parang si Kibuloy. Kunyari ay sumuko dahil siya ay huling-huli na. Parang isang daga na na-corner na. Kaya ang ginawa niya, ang tawag ko dyan, huli-suko. Sumuko dahil mahuhuli na. Bagaman ang panakot ni Digong nitong nakaraang mga buwan ay kung i-implement itong international warrant ng ICC ay imamasaker niya yung magdadala nitong warrant at bago siya magpatiwakal. Ang sinasabi naman ng mga tao, di sige, gawin mo. No? Parang yung panakot ni Mayor Baste Duterte kay General Torre bago mahuli si Kibuloy. Anong panakot ni Mayor Baste kay General Torre? Sasampalin ko siya. Anong sabi ni General Torre? Wag nang manakot, gawin na lang. No? So yun siguro yung hamon sa kanila ngayon. Itong panakot ni Digong na imamasaker niya yung ICC, di subukan na lang niya. Parang wala nang natatakot. Opo, pero yung sinabi nyo kanina, tama po kayo kasi kung pagbabatayan natin yung mga gumagalo dun sa mga ginagawa nila mga sorties, talagang maliit kumpara dun sa inaasahan siguro natin. Pero ang indikasyon din ba ito, Sek, na yung Digong Magic wala na? Ibig bang sabihin ito, yung kanyang mga taga-suporta ay nagmaliw na? What's your take on this, sir? Yes and no. Dahil, pero pa rin naman siya mga supporter. Pero yung kanyang mga supporter ay dramatically lumiit na. Halimbawa, yung kanyang political base sa PDP laban at sa hugpong ni Vice President Sara, halos naubos na. Yung kakaunting natira ay nasuspindi pa. Katulad ni Cebu Mayor Rama, katulad ni Governor Hubahib, no, etc. Ikalawa, yung kanilang mga approval rating ay dramatically bumaba. Halimbawa, last month sa SWS, 19 points. Sa Oculum ay 17 points. Sa Okta ay 16 points.
At ito ay hindi lamang dramatically bumaba across the board. Ito ay bumaba dun sa kanilang mga dating bailiwick, katulad halimbawa sa Visayas. Ito ay bumaba dun sa dati nilang strong points, halimbawa sa Class D and E. So, at itong mga latest na kanilang mga attempt para mabawi ito ay parang nabigo. Kaya hindi ako magugulat kung sa mga susunod na mga survey ay patuloy silang bababa, no? Kaya medyo sumisikip yung kanilang mundo. Kahit na yung kanilang mga matatapang na agresibo na mga alipores katulad ni ex-human rights lawyer Harry Roque, mukhang cornered na rin siya. At hindi ako magugulat kung sooner than later ay makasuhan na rin siya ng human trafficking katulad nila Cassandra Ong at Alice Guo na non-bailable. Ngayon, nakasuhan siya ng contempt dito sa kanyang hindi pagdalo at hindi pag-submit ng mga papeles na hinihingi ng Quad. Pero after niyang yung contempt na yan, ay ang haharapin niya ay mga mas seryosong kaso ng human trafficking na non-bailable. Hindi ka ba nagtataka, Sek? Kasi of late, hindi natin naririnig yung dating Pangulo kasi dati-rati, pagka may mga ganito, halos hindi natin mapigilan yung bibig niya sa kakasalita. Pero ngayon, mukhang bihira siyang magsalita, hinahayaan niya yung kanyang mga surrogates na magsalita para sa kanya. Ibig bang sabihin nito, Sek, pinahinaan na rin siguro siya ng loob o sa tingin mo ba, Siguro, hindi na niya kayang sagupain ito head-on? pero siguro torn siya, no? Una, hindi naman siya bumabata. At medyo he is also not in the best of health. Ikalawa, sabi nung kanilang isang supporter, si Malutikia, na may hawak ng isa sa kanilang survey firms, yung Publicus, ay nakakabawas si ex-President Duterte sa kanyang anak kay Vice President Sara. Kaya medyo pinatahimik siya nitong nakaraang mga 2 buwan. Pero ikatlo, sinusubukan pa rin niya magsalita. Halimbawa, last week, binanatan niya si General Torre, di ba? Kinasuhan niya. Hindi ko alam kung anong klaseng kaso 'yon, pero kinasuhan niya dahil dito sa pagtugis sa kanyang best friend na si Kibuloy. So, tingin ko medyo hirap din siya dahil nga sa kanyang edad, kalusugan, dahil sa hindi na siya nakakadagdag sa kanyang anak at sa kanyang mga kaalyado, at ikatlo ay mismo siya yung parang nanganganib na ng husto, no? Kaya ayun, tingin ko na-realize nila, ang tawag ko nga diyan kanina sa Storycon, how the mighty have fallen. Sabi nga sa isang tula, no? Yun yung isang problema nila, hubris. For a long time, up to this year, ang tingin nila ay sila ay untouchable, sila ay invincible, sila ay kinakatakutan, no? Hanggang last week nag-press con pa si Vice President Sara na sinubukan na naman niyang unahan yung mga bumabati ko sa kanila. Ang sabi niya ay hindi siya bratinela. Parang mali yung press con na yon dahil ginamit niya yung isang salita na gagamitin laban sa kanya, no? Yung bratinela. No? Teka muna, Sek. Nung nakataya po dito sa lamesa ay survival. Hindi lamang nung dating Pangulo, kundi siguro yung buong angkan niya. Alam naman po natin siguro yan. Pero there are also indications that point to the fact na parang itong mga administration allies are going for the kill. Figuratively. Dahil kung hindi nila ito gagawin at magsusurvive ang mga Duterte beyond the midterm, no, ay baka sila naman ang delikado. Dahil kung after the midterm ay hindi nila madurog itong mga Duterte, ay baka yung mga mananalo sa midterm election, halimbawa sa Senado, ay magsimula na namang dumistansya sa kanila. Alam mo naman sa ating bansa, wala na mga permanent friends and permanent enemies, just permanent interests. Kung after the midterm ay mag-survive yung mga Duterte at makita nito mga politiko na teka, number 1, number 2 pa rin si Sara going into the presidential election sa 2028,
ang mapapahamak naman ay yung mga Marcoses, ang mga Romualdez. Kaya tingin ko, between now and the elections, midterm elections, they will go for the jugular, no? Whether that is impeachment, whether that is ICC, whether that is mga kaso sa korte, ay tingin ko ay isasagad nila yan within the next few months. Sir, ang usapin na ito ay to some extent, question din ito ng naratiba eh. Kung ano yung sinasabi ng isang panig, ng kabilang panig. Ito yung nakikita natin dito sa dalawang nagtutunggali ang puwersa na ito. But from your vantage point, sir, sa dalawang nag-uumpugan na naratibang ito, ano ang mas binibigyan mo ng timbang, sir? At bakit? Well, yung dati kasi naratiba ng mga Duterte, yung pagtaob ng lamesa, yung tinatawag kong method in the madness, yung tinatawag ko na going on the offensive, no? Pambubuli, no? Ay baka hindi na ganun ka-effective. No? Hindi na ganun ka-effective. Una, dahil wala na sila sa kapangyarihan. So it will parang kapos kung pagpapatuloy pa rin nila yung kanilang dating narrative na tinataob yung lamesa. Nung ginawa yan ni Vice President Sara dun sa congressional hearing on her budget, nung tinaob niya yung lamesa, parang siya yung nabagsakan sa paa. Kaya hindi ako nagulat na hindi na siya sumipot dito sa ikalawang hearing para sa kanyang budget. Ikalawa, yung kanilang attempt na kung hindi uubra yung going on the offensive, magmukha silang kinukrucify. Ginamit na yung salita na yan ni Vice President Sara. Parang makakuha ng simpatsya. Parang kinukuwawa sila. Parang hindi rin effective eh. Parang ang hirap magmukhang kawawa ni Harry Roque. Ang hirap magmukhang kawawa ni Panelo. Ang hirap magmukhang kawawa ni Bratinella. No? Ang hirap magmukhang kawawa ni Digong. So parang sila yung least na pwedeng magmukhang kawawa. So yung kanilang dalawang narrative parang hindi uubra. Baka kinakailangan nila mag-imbento ng iba. Pero duda ako kung ano yung kanilang may imbento. No? At yung naratiba naman ng gobyerno na dati ay kalyado nila ay medyo mas epektibo na rule of law, no? Foreign policy na sila ay itong mga Duterte ay backup ng China. Alam naman natin na 90% mahigit ng populasyon ay anti-China, no? Ikatlo, itong kanilang pang-aabuso ay nalalantad ng husto dito sa Quad at saka Senate hearing. At hindi naman pwedeng sabihin na lahat ng ito ay mga alipores ng mga Marcoses. Dahil pati yung mga progresibong grupo sa Senado at saka sa Kongreso ay nangunguna ng atake sa mga Duterte. No? Kaya inuulit ko, pasikip ng pasikip yung kanilang mundo. At wala akong nakikita na mas epektibong estratehiya para ito ay maigpawan nila. Baka ang labanan na lang dito ay kung sila ay seswertihin. Pero kahit yun ay duda ako kung sila ay seswertihin at mag-survive ngayong sa kasalukuyang interregnum na ito. Kung maitutuloy yan, kung sabi nyo nga parang lucky punch na lang ito eh. Pero kung kung ika-categorize natin sec na political punches, yung usapin ng ICC at yung mga sinasagawang pagsisiyasat ngayon ng Quadcom, ano sa tingin mo sec ang mas lethal sa Pangulong Duterte at this point? Anong pakiulit? Anong lethal? Ano yung pinaka ang pinaka-lethal diyan ay yung kombinasyon nitong crimes against humanity at itong investigasyon ng Quad papunta sa EJK, no? Dahil very graphic yung testimony. Halimbawa nito sila Superintendent Padilla, nakausap niya mismo yung Pangulo at kinocongratulate siya at very graphic yung sinabi. Pero parang ginawa nyo namang dinuguan. No, dinuguan daw sa dami ng saksak. No? So, hindi ganun kadaling imbentuhin itong mga detalyeng ito. No, hindi ganun kadaling imbentuhin.
Kaya at tingin ko mas marami pang susulpot na mga testigo at ebidensya, no? Halimbawa, itong nung nakulong si Kibuloy, may lumabas na 5 babae na sila ay ginahasa at inabuso nung sila ay 12 taong anyos, no? At sabi ng kapulisan, meron pang mga susunod na nagpaabot ng feelers na lalantad. So, ngayon na naramdaman ng mga tao na hindi na sila ganun nakakatakot, bakit dumami pa, magdagsaan pa yung mga testigo o yung kanilang mga kakampi at alipores dati na gustong sagipin ang kanilang mga sarili. No? So, dalawa yan yung mga hindi natakot para tumestigo na inabuso nila at yung mga kakampi nila na gustong sagipin ang mga sarili at hindi naman sila mga principal dito sa mga krimen na ito. Mauuna yan na maging whistleblower. Katulad ni Espinido, katulad ni Padilla. Hindi ako man magugulat kung mismo si Garbo na merong, sabi nga nila, may special relationship kay Digong, no? Ay babaliktad. Ang hindi lang dyan pwedeng bumaliktad, yung mga tipo ni Bato at saka ni Bongo. Dahil sila ay parang tinuturing na principals, no? Kahit gustuhin nila na bumaliktad at maging testigo, ay baka hindi sila umubra. Satisfied ka ba? I mean, sa uri at paraan ng ginagawang investigasyon ngayon. Siguro, isama na natin yung both houses. Yung pagkakalatag ba nila ng kanilang kaso ay naaayon sa tamang proseso, number one. At number two, ito ba talaga yung kinakailangan para matumbok talaga nila? Dahil ang punteriya nito sa puno at dulo ay yung dating Pangulo at yung kanyang mga kaalyado. Nasa tamang landas ba sila at this point? Well, hindi naman perfecto itong mga prosesong ito. Pero, halimbawa, dito sa usapin ng Pogo, Alice Goo, Harry Roque, ang dami nang sumasakay. Pero okay na yun. Kahit yung mga dating tahimik, kahit yung dating mga nabahiran, ngayon ay nakakandara pa na sumakay dito sa sinimulang investigasyon ni Senator Risa at Senator Win Gatchalian. Okay na rin yun, no? Kahit itong nakaraang Senate hearing, parang ito yung isa sa pinaka well-attended. Pati yung mga dating nasa Committee on Silence, biglang nagsasalita. Katulad ni Bong Revilla, katulad ni Bongo. Ang kulang na lang si Lito Lapid no? Doon sa Senate hearing na yan. Pero okay na yan, no? Dahil dagdag na rin yan. Dagdag na rin yan dito sa opensibang ito dahil doon sa mga pinaka-principal na may kasalanan, no? Maganda rin na itong si Kibuloy at last na huli na dahil nakatali ang sikmura nito kay Digong, no? Kaya nga si Digong ang ginawang administrator ng kanyang bilyon-bilyong mga ari-arian at mga kayamanan, no? Pero nakikita rin natin na hindi pa talaga fully umaabot sa presidente. Bagamat yung indications ay papunta na ron, no? Papunta na ron. Sana lang ay mabilisin, no? Sana rin ay itong usapin ng extradition ni Kibuloy ay mapabilis din dahil ang initial na sinasabi ng Secretary of Justice, uunahin muna yung mga kaso rito. Alam naman natin yung mga kaso rito ay inaabot ng habang panahon. Baka mamaya iba na ang gobyerno, patuloy pa rin yung kaso ni Kibuloy. Kaya baka pwede i-extradite na yan as soon as possible, no? Dahil para hindi mabili o hindi matakot o hindi tumagal yung kaso dito. Pero ang pinakamahalaga ay si Digong mismo. Yung kanyang panakot na imamassacre niya yung mag-i-implement ng international warrant ng ICC ay kailangan talagang katulad ng ginawa nila sa KOJC, talagang binuhusan ng libu-libong mga kapulisan at mismo ng mga sundalo, no? Para yung mga nagnanais lumaban ma-discourage at kabahan, no, na walang mangyayari sa kanila kung sila ay papalag at dedepensahan si Digong. Ang yun din kasi sir ang wonder, ang pangamba ng marami sa ating mga kababayan na
natutunghayan din naman at nagiging witness din sila dito sa mga ganitong mga investigasyon. Pero kalamitan, hindi rin naman nauwi sa formal na pagsasakdal yung mga nasa sa asunto, kundi bagkos ginagamit lang ito bilang pulpito para iabante o ilungsad yung kanilang mga political offensive. Ang kaibahan, halimbawa kay Kibuloy, nakasampa na yung kaso, no? Hindi lang yung money laundering, no? Kung hindi itong human trafficking na non-bailable. Halimbawa, nag-request sila kanina kung pwede silang ilagay sa jurisdiction ng AFP. At the same time, nag-request sila ng hospital arrest. At the same time, nag-request sila ng house arrest. Ibalik daw dun sa Prayer Mountain. Halos nakakatawa itong kanilang request, no? Almost ridiculous eh. Biro mo 3 request sabay-sabay, no? At ibabalik kung saan siya nahuli, no? Dun sa Davao. Kaya ito ay halos improbable na mangyari. Improbable na mangyari dahil ito ay non-bailable, yung mga kaso niya na nakasampa, at ito ay malakas yung ebidensya. At hindi lang siya, mismo si Alice Goo ay sinampahan na ng kaso ng human trafficking, which is also non-bailable, no? Tapos mukhang isusunod na sila Harry Roque. Ang hinihintay na lang dyan, makakasuhan ba yung anak, si Pulong? Makakasuhan ba yung son-in-law, si Mads Carpio, no? Yung impeachment ba ay matutuloy na labang kay Vice President Sara Duterte? So, ito ay nangyayari na ng mabilis, 10-10, no? Kaya yung dati na sinasabi mo na baka ito ay puro hangin lang pero wala namang nakasampa na kaso, ay mukhang nagpapatuloy na ito ay maging malinaw na mga kaso na non-bailable. Sir, mabigat din itong usapin ng ganitong politika. Dahil alam niyo naman, may kaakibat din ito na siyempre implikasyon sa maraming aspeto ng pamamahala, for instance, ng bansa. Hypothetical, sir. Ang tanong ko sa inyo, dahil kayo naman ay matagal na nanungkulan bilang miyembro ng gabinete, kung meron kayong pagkakataon na magbigay ng payo sa liderato, sa kasalukuyang liderato, may advice niyo ba, Sec, na ituloy ito, yung sinasabi niyo nga to go for the jugular at this point, given itong mga prevailing conditions? Bakit? Anong buti nito para sa bansa? Definitely, dahil una, at the minimum, mapapahiya sila ng gusto kung hindi nila dadalhin ito sa logical conclusion, no? Kaya nga, one of the few times yung presidente nagsasalita na, sabi niya ay ituloy na yan yung warrant of arrest kay Kibuloy, no? Kahit maraming mga naging balakid. At maganda na naipakita nila kahit sa bailiwick ng mga Duterte at ni Kibuloy sa Davao, mismo sa sentro ng kanilang kapangyarihan, it can be done. Kaya ito ay pabor sa gobyerno at sa presidente. Ikalawa, itong mga pagpapasara ng pogo at pagsampa ng kaso do sa mga involved dito ay dapat lamang dalhin sa logical conclusion, kung hindi mapapahiya rin yung presidente at yung gobyerno. At sa ngayon, dito sa usapin, sa ikatlo sa ICC, ay mukhang binago na nila yung kanilang posisyon. Nung early 2023 kasi, ang sabi ng gobyerno, hindi namin papapasukin ang ICC. Naglabas pa ng resolusyon ang Kongreso at saka Senado supporting President Duterte against the ICC. Pero late last year, ang sabi nila, pwede nang pumasok pero parang bilang mga turista. At this year, mas lalo nilang binawi. Pwede lang pumasok at i-implement yung international warrant through the Interpol at sa ating kapulisan. So medyo malayo na yung pagbabago ng posisyon. At sa akin, yan ay maganda dahil dadalhin na nila sa logical conclusion itong mga nasimula na mga kaso, no? Pero panghuli, yung sinasabi ko kanina, ito ay hindi lamang existential or survival issue sa mga Duterte. Ito ay posibleng existential at survival issue sa mga Marcoses kung ito ay hindi nila dadalhin sa logical conclusion before the midterms.
Kung ito ay papabayaan nila until after the midterms, baka sila naman ang manganib. Kaya kung a-advisean ko sila, go for the jugular. Dahil kung hindi, the alternative ay sila naman ang manganganib. Their very survival, their very existence, yung mismong kinabukasan ng kanilang mga successor, katulad ng kanilang mga anak, ay manganganib.